Muntikang magkasuntukan si Gobert at si Daniel Gafford sa game ng Minnesota at Dallas. Christmas pa naman kaya better to give than to receive. Hindi rin pumalag si Tito Rudy dahil hindi naman niya ka-teammate si Gafford. Maganda rin yung nilaro ni Rudy Gobert ang first half lalo na sa perimeter defense. Naka 10 points at 8 rebounds pa siya noon. May total siya sa buong game na 14 points at 10 rebounds. Nakalamang ang Minnesota ng 28 points dahil sa second quarter run nila 31-16. Nahabol naman yun ng Dallas dahil sa kanilang 31-15 run nung last quarter. Muntikan pa ang Minnesota noon, buti na lang nag-clutch play itong si Anthony Edwards kasi kung natalo sila doon, hindi na alam kung sino yung mumurahin niya. Kaya maganda rin ang nilaro ni Rudy Gobert kasi nawala si Luka sa game after ng gulo nilang dalawa ni Gafford. Nagkaroon ng non-contact injury si Luka. Based sa report, left calf strain injury ang nakuha niya. Second quarter din yun. Meron na talaga siyang ganong injury, bumabalik lang. Bigla siyang tumigil sa isang play at kitang parang sumasakit na yung binti niya. Hindi rin tinigil ng referee yung possession. Habang pabalik pa si Luka sa locker room, kitang sumasakit talaga yung mga binti niya. Yung injury pa ni Luka, nakuha niya yan since last playoffs pa. Expected mawawala siya ng 1 to 2 weeks. Depende na lang yun sa grade ng injury. Ang Dallas pa 6-2 record kapag wala si Luka sa lineup. So adjusted na rin naman. Si Anthony Edwards naman, bukod sa nakakuha ng clutch play, pinasayaw din niya si Kyrie. Imbes na trash talking niya sa interview si Kyrie, pinuri na lang niya. Baka kasi balikan siya next game. Meron pa silang laban January 23. Pangsungkit din yun ng tiebreaker. 26 points para kay Edwards, 39 para kay Kyrie. Si Klay Thompson naman nasa 12 points at 4 na 3-point shot. Nalagpasan na rin niya si Reggie Miller sa all-time list ng 3-point field goal made. Number 5 na ngayon si Klay. 4 din na active player ang nasa top 5. Tanging si Ray Allen lang ang retired player doon. Sa top 5 din, tanging si Klay naman ang wala sa 20,000 points. At sa top 10, tanging silang dalawa ni Kyle Korver ang hindi umabot ng 20,000. Si Victor Wembanyama naman nakapaglaro ng unang beses sa Christmas game pero natalo sila versus Knicks. Mula yon kay Mikal Bridges na mayroong 41 points at 6 3-point shot. Kasama din doon yung 4 points na ginawa ni Bridges sa last minute. Si Victor Wembanyama naman nasa 42 points, 18 rebounds, 4 blocks at 6 out of 16 mula sa 3-point area. After kasi ng game, sinabi ni Wemby sa interview, hindi pa ready yung San Antonio. Ginawa ba naman yung 3-point contest sa Christmas game yung game nila versus dito sa Knicks? May average si Wembanyama na 3 out of 9 mula sa 3-point area ngayong season. Siya lang din yung player sa history ng NBA na merong 4 blocks per game at 3 3-point shot per game. Halos kalahati ng attempts ng San Antonio mula sa beyond the arc galing kay Wemby. Halos sinolo din niya yung laro versus Knicks. Dahil sa 83 attempts ng San Antonio, kanya doon yung 31. Halos combine na yun ng 3 starter ng Knicks, si OG Towns at si Josh Hart. Si Joel Embiid na injured habang nasa warm-up pero naglaro pa rin siya versus Celtics. 31 minutes, 27 points at 9 rebounds. Naiselyo pa niya yung panalo mula sa free throws. Unti-unti pang bumabalik yung Philadelphia. 7-3 sila sa last 10 games. Nasa 5 panalo pa ang kailangan nila para makabalik sa top 6. 4-1 din ang Philadelphia mula nang mawala si TikTok Boy. Ginawa daw kasing TikTok house yung locker room nila. Nalamangan pa ng Sixers ng 16 points yung Celtics sa game. 0 out of 8 sa 3-point area sa Pritchard. Sa buong starting unit din ng Celtics, merong at least 3 3-point shot na naipasok doon. Kaya yung second unit nag-struggle dahil din kay Pritchard. Si Tatum 32 points, si Brown 23 points. Si Kristaps Porzingis naman umalis ng game dahil nagkaroon siya ng injury sa paa. Same injury to kaya siya nawala ng matagal dati. Nagbabalikan yung mga injuries ng player. Ngayon 2 player sa Christmas game ang nawala at hindi alam kung matagal mawawala din.